Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating online bahay pagsamba. Hallelujah! So we're so grateful and thankful dahil kasama namin kayo sa ating pagpurit, pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. So can I request everyone, yung mga nanonood natin ngayon na mag-comment kayo sa baba, i-share nyo rin po yung ating link, yung ating video para mas marami pa po ang makasama natin sa ating pagpurit, pagsamba, sa pagkikinig ng salita ng Diyos, na mas marami pa po yung mabago yung buhay at mapagpala. Sige po, hallelujah! Sa mga kamag-anak mo, mention mo sila, sa mga kaibigan mo, kapitbahay, maging yung mga katrabaho, kaklase, just mention their name para sila man din ay makasama nating magpurit, magpasalamat. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, welcome po sa atin lahat. Ayan. So, tayo po muna ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Salamat, Lord God, that this day is a glorious day, O God. You have appointed this day, O God, to worship you in spirit and in truth, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa bawat isa, sa mga kasama po namin, nagpupurit at papasalamat sa iyong pangalan. Lord, patuloy ka pong manahan sa aming mga buhay, manguna sa lahat po ng aming mga ginagawa. At sa oras na ito, Lord God, ito lamang po ang maitanghal, mapurihan at papasalamatan. Patuloy mo, Lord God, pagpalain ang aming mga buhay. Patuloy niyo po kaming baguhin, Lord God, at gamitin para sa iyong kapurihan, O God. We bless your name, we glorify you, we honor you, God. Lead us, Holy Spirit. Be with us, Holy Spirit. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, bigyan natin ng mas malakas na palakpakan. Hallelujah. Ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Let us sing this song. Your presence is heaven to us, O God. Who is like you, Lord? Who is like you, Lord, in all the earth? Just love and beauty in this world. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven. Your presence is heaven. Treasure of my heart and of my soul.
Your presence is heaven to me. All my days on earth I will await the moment that I see you. The moment that I see you face to face. Nothing in this world. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the God who won't run dry. Jesus, you're the God who won't run dry. You'll never run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh God, your presence is heaven to me. Yes, sing this song. Oh, resting, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to us, God. Hallelujah, Lord God. Sige po, just open your mouth and sabihin mo lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Sabihin mo yung mga pagpapalang na-receive mo. Pasalamatan mo si Lord. Hallelujah. Because Jesus is the center of our lives. Jesus is the center of our ministry. We praise you, God. We thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord God, for your faithfulness. Thank you, Lord God, for your goodness, O God. Indeed, O God, you are the center of our lives, God. You are the center of our ministry. You are the center of our family. Hallelujah. Let us sing this song. Jesus be the center of our lives. Hallelujah, God. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From the beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters.
be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your truth. Yes, oh God. Jesus be the center of your Children. And every knee will bow. And Every knee will bow, and every tongue shall confess to Jesus. the name above all names. Jesus, The King of all kings. Jesus, Lord of all lords. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Sing from my heart. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Come on, church, sing it louder. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. Oh God, it's all It's all about your goodness. It's all about your faithfulness. It's all about your greatness, oh God. Come on, church, just call upon the name of the Lord. It says in His Word that those who call upon the name of the Lord will be saved. Hallelujah, Lord God. We call upon your name, Jesus. Hallelujah, there's salvation. There is healing. There is miracle. There is breakthrough. Hallelujah, Lord God. Come on. Jesus. 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 Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. We glorify you, Father. Thank you, Lord God. We exalt your name on high, Lord. We magnify you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are awesome, God. Praise the Lord. Hallelujah. We thank you, Jesus, sa umaga pong ito.
At tunay nga na tayo po ay patuloy na sasamba at magpupuri sa ating Panginoon. At sige po, tayo ay dumulog sa Diyos sa ating pananalangin. Praise God. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat sa iyo sa umagang ito sa pagkakataong kaloob mo sa amin so that we can continue to glorify you. And thank you, Lord God, for the whole week that you have given us, so Lord God, so that we can do the things, Lord God, that you wanted us to do. And thank you, Lord God, na sa pagkakataon pong ito, once again, we will be able to hear your words that will encourage us, empower us, O Lord God, and give us understanding, O Lord God, of who we are in you and who you are in our lives, O Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon, for reaching out the people uh, beyond sa lugar po namin na ito, na salamat sa platform na nagagamit ngayon through the internet, ang Facebook, Panginoon, o this live streaming that reaching out even beyond our country, our nation, the Philippines. At salamat sa iyo, Panginoon, for the people who will be able to watch this and who are now watching this, O Lord God, na tunay nga, O Diyos, na abutin mo ang bawat isa sa kanila ayon sa kanilang mga pangangailangan, ayon sa kanilang mga katanungan, ayon sa kanila, Panginoon, mga kinakailangang spiritual, Panginoon, emotional, physical, and even physical healing, Panginoon, even financial aspect ng kanilang buhay and social life, Panginoon. Salamat po sa iyo, Diyos, at tunay nga, O Diyos, na nagpapasalamat kami, Precious Holy Spirit, for your presence, not just in our midst, but everywhere this broadcast is reaching, Lord God. Touch everyone, O Lord God, through the right arm of your power, O God, so that everyone, Panginoon, sa umagang ito ay tunay ngang masamba ka, mapapurihan ka sa iyong pagka-espiritu at sa katotohanan ng aming mga puso. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus na po aming dalangin. Amen and amen. Okay, once again, I would like to greet everyone na kasama po natin sa bahay pagsamba. Okay, sa pagkakataon pong ito. Kayo mga kapatid na narito po sa Pampanga, so yung mga kapatiran dito sa church, so hindi ko na mention ang inyong pangalan. So, and then yung pong mga taga Baguio, ganun din po yung mga taga Bulacan, okay, who are watching, those are who will watch later sa Qatar, sa Dubai, and yung pong nanonood ngayon sa Australia, sa Canada, okay, sa Pangasinan, and sa Macau, sa Hong Kong. So wherever you are, kung hindi ko man po ma-mention yung lugar ninyo, ay welcome po sa ating pagsamba sa umaga pong ito. O yun nga pala sa US, So salamat po sa Panginoon. And this morning, we will just continue our theme, yung the restoration work of Christ. Bagamat hindi po ako naka-focus muna doon sa detail, but ang atin pong mensahe na tatalakayin ngayon sa umagang ito is about, ang title po natin is Don't Stop, okay, Keep On. Okay, so sa panahon po na ito ay napakahalaga po that we must keep on. Okay? So ito po yung mahalagang kailangan natin gawin. Okay, lalo na po sa panahon na ito na tumatagal po itong pandemic, hindi natin alam kailan ito matatapos. Okay, so but and then if you have watched yung pong video na ipinalabas ng Remnant TV mula po sa States, ay talagang some of the well-known leaders and philanthropists ng iba't ibang mga bansa ay they are planning for great reset na tinatawag. So kaya po hindi natin alam ano nga ang magiging result nito pong pandemic na ito, but what is important is this is now the time to stop, but this is now the time to keep on going or moving forward towards kung saan po tayo nais dali ng Panginoon. Importante po ngayon
ay alam natin that God is with us. To us who trust Him, to us who believe in Him, ay kasama po natin ang Diyos. At sa bawat magtitiwala at aabutin natin ng mabuting balita ng Panginoong Kristo, bawat isa po sa kanila ay magkakaroon din ng totoong kapayapaan, kagalakan at buhay na pag-asa na nagmumula po sa Panginoon. At ang gabay ng banal na Espiritu ay sa kanila rin. Kaya po, pagpatuloy na natin ng mensahe natin tatalakayin sa umagang ito. Don't stop, keep on. So, yan po yung kinuha nating title. Huwag tayong himinto, kundi tayo ay magpatuloy. So, sa Matthew chapter 7, verse 7, ay makikita po natin itong words na ito. Keep on asking, and you will receive what you ask for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be open to you. So, 3 times po mababasa natin yung keep on. Okay? Keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. So, ito po ay napakahalaga na sa panahon po na ito, anong tinuturo po sa atin dito ay yung perseverance. So, kailangan talaga sa panahon ito, we need to persevere. At maganda makita po natin na hindi po tayo iiwan at ni pagkukulangin man ng Panginoon. So there are 3 things that I would like to share with you. Okay? So sa umaga pong ito. First is, we can only keep on when we remain in Him. Okay, sa panahon po ito ay makikita natin at siguro kahit sa mga nakaraang panahon na obserbahan po natin. Ako, I have observed for so many years as a pastor na kapag ka ang tao o ang mananampalataya ay nagkakaroon ng mga pagsubok, nagkakaroon ng mga katanungan, nagkakaroon ng mga pangangailangan, ang nauna pong nagagawa ay lumayo sa Diyos. Bagamat yung iba ay hindi naman po intentional, pero yun ang nagiging practice at yun ang karaniwang nagiging attitude. So yung priority ay nababago. Okay? At higit sa lahat, kung nagkasala naman, sa halip na manumbalik sa Diyos, ay nagsashy away. Okay? So how important ito pong to remain in Him? Mababasa po natin yan sa John chapter 15 verse 7 sa New Living Translation. Sabi po, "But if you remain in me, and my words remain in you, you may ask for anything you want, and it will be granted." Okay, so sabi nga po, knock on, okay, keep on knocking, and you shall receive. So dito po, sabi ng Panginoon, in order for us to receive, we have to remain in Him. So ano po ba ang ibig sabihin ng manatili sa Kanya? Alam niyo po, anumang sitwasyon sa buhay na ito, napakahalaga po yung ating pananatili. It means to say, whatever situation or circumstances you are in right now, ang pinaka-importante po ay manatili tayo sa Kanya. So, ano ba ibig sabihin ng manatili? Ito po ay, actually, ang John chapter 15, ang context po nito ay, si Jesus ay sinabi niya, "I am the true vine." And lahat po ng disciple niya ay tinatawag niyang branches. Okay. So, doon po ipinapakita na ang sa John chapter 15, pinapakita po doon na ang mga sanga ay pinuprune, nililinis. Okay? Ang purpose is so that ito ay lalong magbunga. And at the same time, there are branches din naman na kina-cut off because after pruning, they were expected to bear fruit, pero hindi po nangyayari yun. That's why they are being cut off. At ang gumagawa po niyan ay yung farmer na walang iba kundi ang sabi ni Jesus Christ ay ang kanyang ama. Okay, so and the Father is the gardener, sabi po sa verse 2, no? So dito makikita po natin, and then sa verse 7, yun nga po sinabi ni Jesus, ang kanyang encouragement, okay, ang kanyang challenge by using the word if you remain in me
and my words remain in you, you may ask for anything you want, and it will be granted. So, kaya kung titingnan po natin ito, no, so napakahalaga po ito. Ito yung bagay at bahagi natin, ano, na manatili sa Kanya. So, kung alam po natin kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano tayo kaimportante sa Kanya, alam niyo po, walang dahilan para tayo hindi makapanatili. So, alam niyo po, yung ating pagkakasala o halimbawa pagkakamali, kung tayo man ay nagkakamali, at dahil sa ating pagkakamaling yan ay nagsashy away tayo sa Lord, alam niyo po, dapat mapalitan yung ganyang kaisipan, mapalitan yung ganyang attitude at practice. Bakit po? Kasi, sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, okay, o 8:5 yata, if I'm not wrong, naisip ko lang po bigla yung verse na ito, na sabi po doon, when we were yet sinners, Christ died for us. Okay, so napakahalaga pong yun, so ngayon pa kaya na tayo ay sumusunod na sa Panginoon at nagkasala lang, ngayon pa ba naman tayo manlalamig? Ngayon pa ba naman tayo magsashy away sa Panginoon? So, ibig sabihin, to remain in Him, to remain in the Lord Jesus Christ, so whatever situation, whatever happens sa iyo, ay wala tayong dahilan para lumayo sa Kanya. Wala tayong dahilan upang manlamig. Wala tayong dahilan upang tumalikod. Alam niyo po, yung katuwiran ko minsan nakakaya sa Panginoon, hindi po totoo yun. Kasi alam po niya na talagang pwede pa tayong magkamali. As long as we are here in this place, alam niyo po, pwede pa tayong magkamali, pwede pa tayong magkasala. But the good news is that by the grace of God, tayo po ay mga naligtas, not by our own good works, but nga po, it is a gift of God sa bawat isa po sa atin. So kung ginawa niya po yan at nagawa niya yan sa iyo at sa akin, at sa mga magsisampalataya sa Kanya, so hindi po magiging mahirap kung ganyan ang ating kaisipan upang makapanatili sa ating Panginoon. So, napakahalaga po niyan, and then the promise, that's why it is very important because the promise is, you may ask for anything you want. Okay, so most especially po in this time, siyempre pagka nagkamali tayo, nagkasala tayo, sumingi tayo ng tawad at tayo ay nire-restore ng Panginoon. Pinapanumbalik tayo. Okay, so and then, ang sabi po dito, you may ask for anything you want and it will be granted. Alam niyo po, if the right spirit, if the right attitude ay dumadaloy po sa atin because we are connected in the vine, we are connected to the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, mahihiling natin yung mga bagay na dapat at kinakailangan natin na naayon sa kalooban ng Panginoon, most especially in this time of pandemic. Alam niyo po, habang tumatagal ito pong sitwasyon na ito, ay talagang marami ang mga naguguluhan, marami ang nakukonfuse, marami po ang lalong natatakot, okay, nagiging worried and anxious about the future. Alam niyo po, hindi natin dapat problemahin the future because the future is in God's hand. I remember po yung story na before you were born, God knew you. Sabi nga sa Psalms, naisulat na yung aklat ng iyong buhay before you were born. So, ibig sabihin, your life, the book of your life is already finished. So, when it is finished, so God returned, bumalik ulit siya sa simula para ikaw ay bigyan niya ng buhay. At doon sa buhay na yon, makakapagsimula ka. Kaya nga napakahalaga na kilala natin ang Panginoon. Kaya nga ang Diyos ay sinugo ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay madala doon sa buhay na talagang idinisenyo niya para sa bawat isa sa atin. So every one of us ay dinisenyo ng Panginoon into a life, okay, na alam po niya na pinakamabuti at pinakamaganda para sa bawat isa sa atin. Kaya po, pag nanatili tayo sa Kanya, so yun yung ating buhay na natutunguhin. The life that is already written in the book. So mababasa po natin yan in Psalms 119. So doon po sa katotohanan yon,
ay makikita po natin how the Lord is so good and faithful to all of us. Ano po? So, another thing na gusto ko pong makita natin is this. We can only keep on when we obey Him. Hallelujah. So, sabi po sa 1 John chapter 3 verse 22, and we will receive from Him whatever we ask because we obey Him and do the things that please Him. Okay. So, kanina, if we remain in Him, okay, we may ask. Sabi po doon, pwede nating hingin ang anumang gusto nating hingin at yon ay ibibigay po sa atin. It will be granted to us. And dito din sa sulat ni Apostle John, sa epistle naman po, and we will receive from Him. Who is that Him? The Lord Jesus Christ. Whatever we ask because we obey Him and do the things that please Him. So makita po natin ito po, lagi na God is more than willing to give to us whatever we ask. Okay? And siyempre po, napakalaga po nito, yung salita po dito na sabi, we obey Him. Kaya nga po, yung pangalawang katotohanan is we can only keep on when we obey Him. So makakapagpatuloy po tayo kapag ka talagang sinunod natin siya. How important it is. So I have 4 stages of obedience na gusto ko pong i-share dito sa atin. Number 1 is wholeheartedly. So when we obey God, we must obey Him wholeheartedly. What does it mean? It means we are sincerely devoted. Yan po ang unang kahulugan ng wholeheartedly. So ibig sabihin, pagka daw po talaga tayo sumusunod sa Panginoon, we must sincerely devoted o talagang sincero tayo na nakatuon sa pagsunod sa ating Panginoon. So ano po ba ibig sabihin ng sincerely devoted? Sabi, without reservation. Pag sumunod tayo sa Panginoon, walang reservation. Ibig sabihin, all out tayo sa pagsunod. So we have so many Bible characters na talagang they are a good example, from Abraham, Moses, Joseph, Gideon, David, and many others, na makikita natin na that when they obey the Lord, they obey Him wholeheartedly. At ang pinaka-paborito ko po dito ay si Abraham, kasi alam niyo po, si Abraham talagang nang tawagin siya ng Panginoon, hindi niya alam talaga literally kung saan siya pupunta. So kumbaga sa talagang there is a big question mark. Where is that land? Where are you going to? Kumbaga sa saan mo ako dadalhin, Lord? So, but makikita po natin, if we will study the life of Abraham, at that time his name is Abraham, without reservation, he obeyed the Lord. So, hindi po niya kinwestiyon ng Panginoon, but ang sabi po doon, siya ay sumunod sa Panginoon. Okay? So, after hearing yung instruction of God in Genesis chapter 12 verse 1, ay sumunod po si Abraham. So, yun po yung ibig sabihin na wholehearted obedience. Okay, yung without reservation. Pag may reservation ka pa kasi, sige, wala namang mawawala kung susunod ako. Pero you are full of question. Your mind is saturated by question. Saan kaya ako dadalhin ng Panginoon? But ang pagsunod po wholeheartedly is with faith talaga, na alam mo na ang Diyos na tumatawag sa iyo, alam mo na ang Diyos na pumili sa iyo ay hindi ka ipapahamak at dadaling ka ng Lord doon sa lugar na siyempre yung pinakamaganda, pinakamabuti, pinakamainam, okay, na inilaan ng Panginoon. So kaya lang makikita po natin dito, God did not specifically told Abram saan siya dadalhin. Kasi po makita po natin dito, ang pagsunod sa Panginoon hindi po yung dahil alam mo na kung ano yung mangyayari sa iyo. Alam mo na, bagamat sa ngayon po, siyempre, the finished work of Christ, the restoration work of Christ, talagang alam na po natin what He has done. But we need to continuously discover o know kung ano po ang mga yon dahil
kung hindi rin natin alam sa pagsasaliksik natin sa salita ng Diyos, still, we will have reservation sa ating pong pagsunod sa Panginoon. Kaya po, maraming mga Christian ngayon, they are not wholeheartedly following or obeying the Lord. At yan po yung pinaka-importante. Ano? Kaya konting pagsubok lang, lalo na itong panahon ng pandemic, ay talagang ang dami pong tumatalikod sa Panginoon. This is now the time that we need to be, sabi nga po, kumapit na mabuti. Okay? At manatiling matapat sa ating pagsunod sa Panginoon. The second stage of obedience is diligently. So bakit ko po ginamit yung stages? Ano ho? So makita po natin dito yung progression. So ibig sabihin, pag sumusunod tayo sa Panginoon, hindi lang tayo sincere, hindi lang tayo without reservation, but we need to do it with energy. So yung energetic effort po natin. So ibig sabihin, masigla tayo. Ibig sabihin na talagang excited tayo. Ibig sabihin na nandoon yung enthusiasm. Okay? So kapag we are diligent sa ating pagsunod sa Panginoon, so ibig sabihin na talagang kinakakitaan tayo ng excitement, ng sigla. Okay? So talagang kumbaga sa you are full of expectation. Okay? Na sa pagsunod mo sa Panginoon, okay? Dahil thankful ka na ang Diyos mismo at tumawag sa iyo like Abraham. Alam niyo po, ini-imagine ko si Abraham sa kanyang pagsunod sa Panginoon, So we can say na si Abraham is diligent sa kanyang pagsunod sa Panginoon dahil una nga po he obeyed the Lord wholeheartedly, without reservation. So hindi po siya nag-question, saan mo ako dadalhin, Lord? Okay na ako dito sa lugar ko, okay na ako dito sa pamilya ko, tapos paalisin mo ako, saan mo naman ako dadalhin? He has no question like that, But sabi po ng Biblia, he just obeyed the Lord. Okay? At pumunta siya kung saan siya dadalhin ng Panginoon. So, at naniniwala po ako doon na hindi po siya sumunod na lulugo-lugo. Okay? But he follows the Lord, he obeys the Lord with energy. Okay? Ando doon po yung effort niya na talagang bigay todo siya, okay, sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Which is very important, kasi doon mo maipapakita that you are without reservation, that you are sincerely devoted. Doon po sa kilos mo, doon sa paghakbang mo, doon sa pagtupad mo, pagsunod mo sa ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Okay, so makita po natin even si David, so makita po natin na ang pagsunod niya sa Panginoon is talagang diligently, So talagang makikita po natin in his lifestyle yung energy, na talagang ang Panginoon ay talagang gino-glorify niya sa kanyang pagsunod sa kanya, kanyang pagsunod sa Panginoon. So another is, sabi nga is the third stage is purposefully. So meaning, yung meaningful, ibig sabihin makabuluhan ang ating dapat maging pagsunod sa Panginoon. Ano pa? Intentional, full of determination. So kapag daw po tayo sumusunod sa Panginoon, dapat yung makabuluhan, tapos intentional, and full of determination. Kasi along the way, sa pagsunod po natin sa Panginoon, talagang may mga discouragement. Pagsunod po natin sa Panginoon, it will not be smooth. So let's go back again to David. So makita natin, when David was called by God to be king, to replace King Saul, so makita po natin dito, he was anointed by God through prophet Samuel. Okay, at dito po ay talagang binuhusan siya ng langis in front of his parents and brothers, So na talagang siya ay inanoint ng langis ni prophet Samuel to replace King Saul. But along the way, makita po natin, although through him, napatay po niya sa kapangyarihan ng Panginoon si Goliath na nagde-despise kay King Saul sa mga Israelites army at higit sa lahat sa pangalan ng Panginoon. So nung mapatay niya itong si Goliath,
lalo pong naging problema yon sa kanya. Bakit? Kasi uh, King Saul intentionally na gustong kunin o patayin si David. Ano? So, but dito makikita po natin because alam po ni David na ang pagsunod niya sa Panginoon is wholehearted. Alam po niya na it is diligent. Alam po niya na ito'y purposefully o may meaning talagang makabuluhan. And he was full of determination. So makita po natin, he was able to overcome all the circumstances and obstacles sa kanyang buhay. Dumating pa po siya doon sa punto ng buhay niya, no, na just to save his life. Okay? So kailangang maglaro siya o talagang yung mga dumi ng hayop ay talagang hawakan niya ng kanyang kamay at talagang yung gate ng kaaway ng mga Philistines ay talagang kamutin niya yung kanyang balbas at saka yung kanyang ipinahaba niya, na pinatulo niya yung laway niya, na parang pinalabas niya na siya'y baliw. So lahat ng yon ay ginawa niya because he was full of determination to obey the Lord. Okay, hindi dapat mabigo ang Panginoon sa kanya. Dahil tumakas po siya kay King Saul at napunta siya sa mga kaaway nila, so he has to do something. Okay, so a meaningful way para tunay nga na masunod po niya ang Panginoon. At talagang makikita natin, if you will imagine, if you will picture in your mind how difficult yung pinagdaanan po ni King David na yan dahil sa pagsunod niya sa Panginoon. So makita po natin, he was able to keep on, okay? At talaga pong the enemy, the devil, okay, hindi po nangyari ang kanyang kagustuhan in the life of David, that later on become the king of Israel, who becomes the man after God's own heart. At siya po ang naging pinaka-standard ng Diyos sa lahat ng hari na sumunod sa Israel at wala pong nakapantay na sa kanya kailanpaman. Bakit nga po? Because ang kanyang pagsunod sa Panginoon is purposefully, okay? Meaningful, intentional, and full of determination. Okay. So, kaya pang-apat, na stage is completely. So, we can be wholehearted sa ating pagsunod sa Panginoon. Sincere or sincerely devoted. We can be diligent. We can be purposeful. But importante po ito pang-apat na stage of obedience, completely. So, ibig sabihin ng completely is thorough. Ibig sabihin, sabi dito, fully carried out. Tatapusin mo talaga kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Concluded. Okay. So, brought to an end. So, kaya yan po ang ginawa po ng mga natin. Si Moses, so makita natin, ang kanyang naging pagsunod sa Panginoon is completely. Okay. Hindi man niya nadala ang Israel sa promised land, but makita po natin na he concluded his calling. Okay, ang pagsunod niya sa Panginoon. Andiyan po din si Joseph, si Abraham, si David, at marami pa pong iba, no ho. That's why they become heroes of faith sa chapter 11 po ng Hebrews. Okay, so makita po natin even si Noah. Okay, so pagsunod niya sa Panginoon, talagang tinapos niya for so many years. Kung tama ang pag-aaral po ng mga Bible scholar, for 120 years niya ginawa po yung arko, dahil at the same time nangangaral siya sa mga tao at the time na talagang gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. But because they have not seen rain at that time, okay, hindi nila alam kung ano yung ulan, hindi nila alam kung ano yung baha, they have not experienced that, so hindi nila ma-picture in their mind. That's why they did not believe Noah. Okay. And pero si Noah, makita natin, he completely obeyed the Lord by finishing the ark. Okay. At nung time na para sila sumakay doon, and the Lord shut, sabi dito, sabi sa Bible, the Lord shut the door. At wala na pong sino mang nakapasok at nakalabas sa arko na yon. So ganun din po sa atin ngayon. So we are called by God
remember this, we are privileged because napakadaming mga tao, but we are the one na mga nauna kaysa sa kanila na tinawag ng Panginoon. Kahit walang dahilan na hindi po natin tapusin, kumpletuhin ang ating pagsunod sa Panginoon. Tandaan po natin, by the time na tayo po ay kumilala sa Panginoon, we become the salt, the light and salt of this earth. At tunay na pinapakita at sa pamamagitan natin, people will know the Lord because tayo ay tinawag niya, binago niya, binigyan niya ng pagkakataon na ang ating buhay ay maging liwanag sa marami. Kaya po sa pagkatawag sa atin ng Panginoon at sa panahon po na ito, hindi tayo dapat huminto. Dapat tayong magpatuloy at tapusin natin ang pinapagawa ng Panginoon. So sundin natin itong 4 stages of obedience na ito. We must obey God wholeheartedly. We must obey God diligently. We must obey God purposefully, and we must obey God completely. So in that way, makikita po natin na tayo po ay magiging matibay, magiging matatag, at ito pong pangatlong katotohanan ay higit na magiging posible sa bawat isa sa atin. So we can only keep on when we are confident. Alam niyo po, yung confidence ay nanggagaling po yan sa, yun nga, dahil tayo ay talagang sumusunod sa Panginoon. And according to 1 John chapter 5 verse 14 din, and we are confident that He hears us whenever we ask for anything that pleases Him. So makita po natin, lahat ng ating verses ay para patungkol sa panalangin. So makita natin po dito na I am giving emphasis on these specific words na ating pong tinalakay. Pares po dito, confident. So I would like you to see na ito po yung dapat na maging attitude natin, that we need to be confident every day ng ating pong buhay. That's why napakahalaga po yung nauna, if we know that we remain in Jesus, okay, nananatili tayong nakaugpong sa Kanya, we will be confident sa buhay na ito. Okay, so that nothing in this world can separate us sa pag-ibig ng ating Panginoon. Pangalawa, if you are really obedient, okay, sa ating Panginoon, so makikita natin with ina-apply natin yung 4 stages na aking binanggit sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, we will be more than confident. Okay? So bakit? Kasi alam mo na you are in the presence of God and doing His will, applying His words, okay, sa iyong buhay. Kaya nga dito sa pangatlong katotohanan, sabi nga po, tingnan natin, what is confidence? Confidence comes from our deep knowledge of who Jesus is. Okay? So napakahalaga po, kaya tayo nagkakaroon ng confidence, kaya yun ang sabi ni Jesus remain in me. When we remain in Him, we can know Him, okay, in a deeper way. So sabi nga po ni Apostle Peter sa kanyang advice, sa 2 Peter chapter 3 verse 18, rather, sabi niya dito, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. All glory to Him both now and forever. Amen. So makita po natin dito, ang instruction po ni Apostle Peter, sabi niya, you must grow in the grace and knowledge. So ito po yung dalawang bagay na mahalaga nating grow in the grace, not just in the knowledge, but in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. So, dahil ko pong bigyan ng emphasis itong 2 words na ito, So, sabi nga po ay, in order for us, Apostle Peter's advice is for us to grow in 2 ways. Okay, grow in grace. Okay, so grace, as we grow, it must be with joy, pleasure, and delight. So, grace means favor. Grace means unmerited favor. So, but at the same time, ito po, ang grace daw po is also joy, it's also pleasure, it's also delight. So, meaning it is the attitude that we must have as we, know the Lord Jesus Christ.
habang kinikilala po natin ang ating Panginoong Kristo, we need to have, it must be with joy, pleasure, and delight. Bakit po with joy? Kasi alam niyo po, ang Panginoon, ang biyaya ng Panginoon ay hindi natin malalaman lamang sa nasusulat na mga salita. Okay, so hindi po yung basta pag-aralan lang natin in the written words, okay, in the Bible, ano. But yung grace po ng Panginoon, makikilala natin siya in everyday experience and circumstances ng ating pong mga buhay. Sabi nga po ni James sa pag-aaral natin ng mga nakaraan, ano? So sabi po doon, consider it full joy, okay, when you fall into temptation. So when you are experiencing sufferings or trials, when you fall into trials, ano? So kung meron ka mga pagsubok, kung meron ka mga sufferings, kung meron ka mga hardship, so ang ating pong attitude must be with joy. Bakit? When we are joyful during that time of suffering, of hardship, so makikita mo yung unfavorable o yung tinatawag natin na unmerited favor ng Panginoon. Okay, yung favor ng Panginoon ay makikita natin, mauunawa natin. Bakit? Kasi alam niyo po, we must serve the Lord with pleasure. Dapat kasiyahan mo. Okay, kagalakan mo, delight. So sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Kasi pagka alam po natin na by His grace, okay, He has given to us everything. By His grace, He has given to us His life. By His grace, He saved us. Okay, so dapat ang attitude natin, we must serve Him. We must obey Him with pleasure and delight. So kaya po napakahalaga yan. And in that way, alam niyo po, we will grow sa pagkakilala po sa ating Panginoon. So napakahalaga po yun. Kasi kapag tayo po ay puno ng reklamo, okay, tapos talagang napipilitan ka lang sa paglilingkod mo sa Panginoon, talagang hindi mo makikita kung sino siya sa iyong buhay. Ano, bakit? Mas makikita mo yung hirap, mas makikita mo yung sakit, mas makikita mo yung pagdurusa, mas makikita mo na parang ang Diyos ay masyadong unfair, okay, sa buhay mo. But alam niyo po, tama yung sinabi po ni James, ni Apostle James, na we have to consider, tawag dito, dapat ay meron tayong full joy, okay? When we fall, when we are suffering, when we are in trials or hardship, okay? Another way na pinakita po dito is knowledge. As we grow, it must result in intelligence and understanding. Sabi po kasi ni Apostle Peter, we must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So grace meaning, so yung mga experience po natin, knowledge is information. But alam niyo po, dapat ito ay mag-result doon sa tinatawag nating intelligence and understanding. Ano po ba itong dalawang words na ito? So, we know that we grow in knowledge with, so intelligence. Ang intelligence daw po is the ability to learn. Okay, kulang po ako ng 2. Ability to learn. So, pagka daw po tayo ay nag-grow in the knowledge, okay, with intelligence, so na-i-apply po natin yung ability to learn. So, learn, okay? So, ibig sabihin, talagang natututo tayo. And then, pagka tayo natuto, yung ability to apply that knowledge, okay? So, yan po yung mahalaga. Yan po yung gustong ipakita sa atin na Apostle Peter na nung sinabi niya, we must grow in the grace. Okay? We must grow with joy, pleasure, and delight, and have the ability to learn and ability to apply, okay, at sa knowledge natin of our Lord Jesus Christ. So, kaya nga po, yan ang encouragement sa atin that we must not stop but we must keep on. Kasi po, every day is an opportunity for us to learn, to know our Lord. Every day is an opportunity also to apply, okay, what we have learned, okay, sa ating pong mga buhay sa araw-araw. Kaya
sa pagkakataon na ito, gusto ko po kayong patuloy na encourage na instead of stopping, okay, let us keep on moving. Let us keep on of knowing the Lord Jesus Christ. Let us keep on applying the truth na atin pong natututunan. Ako po, lagi ako mayroong sinasabi na what is happening to you right now is a fact. Yes. You experience it, nararamdaman mo yan, nakikita mo yan, nadidinig mo yan, maaaring naaamoy mo yan. But the truth is, ang katotohanan ng ginawa ng Panginoong Kristo ay higit sa mga nararanasan mo ngayon. Okay, kung ikaw ay may karamdaman, that's the fact. But the truth is, by His stripes, you are healed. Okay? So, sabi nga, ito po, to close, sabi nga po, kung ang Diyos Ama ay naibigay sa atin ang kanyang bugtong na anak, at ang Panginoong Hesus naman, kung kanyang naibigay ang kanyang buhay alang-alang sa atin, mayroon bang bagay na mahirap sa Ama at sa Panginoong Kristo upang gawin sa bawat isa sa atin? Tandaan po natin, ang sabi ng Biblia, for God so loved the world, for God so loved you and me, and all the people of the earth. Meron bang dahilan na hindi niya kayang ibigay? Meron bang dahilan upang pagdamutan tayo ng Diyos? Meron bang dahilan para hindi kanya abutin sa oras na ito? Meron bang dahilan kung totoong mahal tayo ng Diyos? Meron bang dahilan para ikaw ay tigisin ng Diyos? Wala, kapatid. Sabi nga ng Biblia, nang tayo ay mga makasalanan pa, namatay na siya para sa atin. Walang hinahanap ang Diyos sa atin. Walang hinahanap na kapalit ang Diyos sa atin nang tayo ay kanyang mahalin. Bagamat ngayon ay hinihingi niya ang pagsunod sa atin, yun ay para sa iyo at sa akin. To show our love, to return our love to Him, to show that we are His children, na talagang ang pagsunod natin sa Kanya is a respect. Okay, is a fear o is a reverence. Okay, at talagang sa ating pagsunod, tunay nga na magmamanifest ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay. That's why He wants us to obey Him. He wants us to remain in Him. He wants us to be confident in every day of our lives. Kasi when we are confident, nothing in this world can separate us from His love. Kaya kapatid, kung ikaw man ay nasa pagsubok ngayon, kung ikaw man ay nasa karamdaman ngayon, Jesus is the answer to all your needs, to your healing. Jesus will never fail you. Just believe Him. Just believe on Him. Just believe His word. At tunay nga na magaganap sa iyo kung ano ang ipinangako niya. Sabi nga, ang sinabi ng Diyos ay sinabi na niya at hindi niya ito babaliin. Hallelujah. So I want to pray for you, most especially ikaw na hindi mo pa ginawang Panginoon si Jesus sa iyong buhay. I want you to follow this prayer of acceptance. Receive Jesus as your Lord and Savior habang may panahon pa. One day we will face Him. And the most important thing that He will ask us, ang tatanong sa atin ng Panginoon is, if we receive Him, anong ginawa natin sa Kanyang offer na gift of salvation? Do we reject it or receive it with all our hearts? At kung ikaw din ay may karamdaman sa oras na ito, anumang pangangailangan mo, I would like to pray for you after this prayer of acceptance. Come on, let us pray. Follow me as I pray. Panginoong Hesus, sa oras na ito, naniniwala ako, mahal na mahal mo po ako, sapagkat ikaw ay namatay nang ako'y makasalanan pa. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya, hindi ko kailangan munang maging mabuti bago mo ako tanggapin. Kahit sa oras na ito,
binubukas ko ang aking buhay sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. At mula sa araw na ito, ikaw na ang aking Panginoon. At linisin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan at karumihan sa pamamagitan ng iyong dugo. Panginoon, sa oras din pong ito, katagpuin mo ang lahat kong pangangailangan. At sa inyo na mga may karamdaman, this is my prayer. In the name of Jesus, I declare healing to flow. That according to the written word and finished work of Christ, the restoration work of Christ, sa kanyang mga sugat, ikaw ay gumaling na. By His stripes, you are healed. And by His blood, all your sins are washed away as you ask His forgiveness. Those who are in financial need, I declare that in the name of Jesus, right now, let the will of God, the blessing of God, the financial breakthrough ay maranasan mo sa iyong buhay sa oras na ito. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong pagkilos, sa amin pong lahat, sa araw na ito, sa umagang ito, at tunay, O Diyos, na Panginoon, maraming pong salamat for reaching out everyone who are watching and will watch this live stream, Panginoon. Lord, higit mo pong kilala sila, alam ang kanilang sitwasyon at pangangailangan, and I declare, Lord God, according to your great mercy and grace, Lord God, abutin niyo po sila, Panginoon, sapagkat naniniwala ako, you love them, and you want each and every one of them, Panginoon, to be your child, to be your adopted children, O Lord God. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na pangalan dalangin. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataong ito na pinagkaloob niya sa atin so that we can worship together. Okay, so once again, I would like to encourage you, bilang po totoo, bagamat hindi po nakakatagpo pa lahat ng pangangailangan natin in the renovation, but the Lord is continuously providing, bagamat unti-unti po, pero hindi naman natitigil yung trabaho. Kaya po, kaninang umaga lang nakareceive po ako ng text, mayroong isang kapatiran tayo, from Dubai na nagpadala po ng 5,000 pesos para po sa dagdag ng pagpapagawa ng church. Okay. So salamat po kay Ann. Okay. So Annalyn. Actually Annalyn Tapang. Okay. So your tithes and offering can be sent to GCash po. Ito yung ating tag dito. GCash number. Wala siyang wala yung picture niya. Okay. So, purihin po Panginoon sa umagang ito. So, yung ating pong your tithes and offering ay pwede po niyong isend sa ating GCash number. Ano nga yung GCash number natin? So, okay. So, hindi po nailagay dito sa natin. 0942 763 3599. Okay. So, purihin po Panginoon. At yung iba naman po ay nagtitiwala sa inyong lingkod na ibibigay ko sa ating treasurer yung pera. Kaya po, pinapadala din nila doon sa aking BDO account. Okay. So, pares po ni Annalyn, pinadala niya doon sa aking BDO account. Okay. So, salamat po sa Panginoon sa inyong lahat. And once again, the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. Let the blessing of God, financial breakthrough flow in your family, in your business, and I declare promotion instead of demotion,
instead of termination, in the name of Jesus. And I declare new business to be open. And I declare healing to flow in every family na merong may karamdaman. But higit sa lahat, I declare protection through the blood of Jesus for every believer, hallelujah, and their family, hallelujah, or watching and listening, and are going to watch this live stream, na the blood of Jesus covers you and protect you from not only sa COVID-19, but in different sickness and diseases. In the mighty name of Jesus, but most of all, I declare fruitfulness and multiplication in your life. In Jesus' name, amen and amen. Shalom, shalom to everyone.